Isang makulimlim na umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nandito ngayon sa Ernesto Rondon High School para sa isang napakahalagang aktibidades na magaganap dito ang ating pong Brigada Eskwela. Ito po ang kauna-unahan nating aktibidad sa ating brigada at nangyari ito dahil sa pakikipag-ugnayan sa ating Community Defense Center, yung 1302nd ng Ernesto Rondon High School, dahil magsisimula na yung klase, no? So this time, ang atin pong 1502nd Ready Reserve Infantry Brigade, katuwang ang atin pong 1302nd Ready Reserve Infantry Battalion, lalong-lalo na yung Delta and Eco Company, ay nakiisa dito sa brigade sa pagpupush ng Brigada Eskwela. Laang kawal ng Pilipinas sa ating bansa'y nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ay kapayapaan. Laang kawal ng Pilipinas sa ating bansa'y nagseserbisyo. May malasakit sa ating bayan, handog ng Pilipinas sa ating bansa. Mga kaibigan, mga kapwa ko lang kawal at mga tagapanood, taga-subaybay natin sa ating 1502nd Brigade. Live tayo ngayon dito sa Ernesto Rondon High School para sa isang aktibidad na Brigada Eskwela. Kasama natin ngayon si Captain Taguig sa ating 1502nd Brigade. At ating tatanungin si Captain Taguig kung anong masasabi niya sa ating ginagawa ngayon. Captain Taguig. Ito ngayon yung ating mga reservist, tropa, handang tumulong sa kahit anong lalong-lalo na sakuna at ganitong Brigada Eskwela. Ito lang ang kanilang maitutulong, yung paglilinis, pagre-rescue, and relief operations, etc. Captain Taguig, matagal ka ng reservist. Kailan ito nagsimula? Paano ka na-inspire dito na sumama dito sa Reserve Force? Unang-una, ako'y isang product ng ROTC Advance. ROTC, okay. Then, I took my probationary second lieutenant, 1989 pa. Oo. And after that, nagturo ako as volunteer sa instructor sa alma mater ko. And after that, I joined the reservist year 1995. 1995? Yes, as a sergeant, and then promoted
confirmed as Master Sergeant. Then 2005, process ako ng commissionship. I was commissioned as Second Lieutenant. Second Lieutenant. Then promoted Wow. to First Lieutenant. Then prior to that, I undergo also the regular course of the schooling. Okay. Integrate to the regular courses. Oo. I took my basic and advanced Tradok. Trado. Oo. Then CMO course at CMO School of Bonifacio. Additional to that, naging na-call to active duty din ako as filler officer assigned 5th RCDE. Kumusta yung experience sa pagiging call to active duty? Kung ano yung ginagawa ng mga Regular. active din, mga regular officers. Ganun din. The Ganun same din. likewise. Kung ano yung beneficiaries, matatanggap mo lahat yan. Benefits. Mga benefits pala. Oo. Yun ang matatanggap mo. Yung magkano yung sahod ng first. Kasi first lieutenant, that time ako na nakad. Nakad. Oo. Nakad. Then, naging operation officer ako ng RCDG. Then, naging commandant. Lahat. Na kung ano yung katulad ng ginagawa ng mga active. So far sa dami ng experiences mo, ano ang masasabi mo doon sa mga karanasan na naghubog sa iyo para ikaw ay talaga maging astig na sundalong Laang-Kawal? Alam mo sir, yan talagang trabaho ng Laang-Kawal eh. Yung tumulong sa kapwa Pilipino. Itong katulad ng pag-rescue, medical mission, katulad itong nangyayaring Brigada Eskwela. Oo. Then, marami pang maitutulong ang mga Laang-Kawal natin sa ating lipunan. Oo. Ngayon, ikaw ang komandan ng Opo. 1502nd, di ba? Ang Ready Reserve Infantry Ng Brigade. Ready Reserve Infantry Brigade. Oo. So, bilang komandan, paano mo nagagawa ang ating tungkulin? So, ginagawa natin yung tungkulin natin kasi as an officer or commandant, more on supervision lang. Supervision. Tutok sa mga trabaho ng Okay. tropa katulad ng nangyayari nito. Yun ang yung leadership pa. Paano mo mapapasunod kasi itong mga ibang reservists natin, they are also professionals. There are teachers and then security guards. So dito, halo-halo ang trabaho ng mga reservists natin pag weekdays. So dedicated sila na i-surrender nila yung kanilang pagsisilbi sa ating bayan. Itong Brigada Eskwela, okay. Itong Brigada Eskwela natin na ginawa ngayon, sa assessment mo, kumusta ang ating resulta? Kasi itong school na to, itong Rondon High School, ito ay nakamuha na rin sa ating Community Defense Center. Kumbaga, yearly, talaga nagsiserve na tayo. Hindi na yung Ngayon lang. i-request. Hindi. Yearly natin ginagawa. Marami tayong schools dito sa area ng 1302nd CDC, which is nakamuha. So yearly, ito na yung pinaka-SOP ng ating Laang-Kawal na to serve itong mga schools, itong kinokondak tong Brigada Eskwela. Mga ilan ang nag-participate na mga tropa natin? Sa ngayon, ang brigade is nasa 60. Then yung battalion is naka-around 100 yata. So, kung susumahin natin, ang total ay nasa 160 plus. 100, para less than 200. Wow. So hindi lang dito sa Rondon High School nangyayari ito. Okay. Meron din na nagkaroon ngayon ng tree planting sa battalion, sa Lamesa Dam. Then other schools, meron din other CDCs din, meron din. So itong ginagawang Brigada Eskwela ay nationwide, hindi lang dito sa NCR. Okay, oo. So ano ang core message ng Brigada Eskwela para sa Laang-Kawal? Ang Laang-Kawal ay handang tumulong kahit sa larangan ng itong crisis, then katulad nitong disasters, and other, kumbaga kung wala tayo sa yung operational other than war, ito yung mga trabaho ng ating mga reservists. Tulad ng kalamidad, medical mission, then itong katulad ng Brigada Eskwela,
feeding program, yung pumupunta sila sa mga bahay ampunan, nagbibigay ng konting tulong na makakaya ng ating tropa. Ano ang panawagan natin, sir, sa mga kapwa natin reservist? Sana madagdagan. Inihikayat ko yung mga graduate ng ROTC at saka yung gustong mag-reservist. So, welcome po kayo na mag-join. Pwede po kayong mag-inquire sa 1302nd CDC Community Defense Center or doon sa mga reserve unit at pwede po kayong magtanong kung ano po ang magiging proseso. So, yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Kasama natin si Corporal Negradas dito sa Brigada Eskwela at isa sa magiging task niya ngayon ay magkumpunin itong mga bangko na kailangan pang gamitin o sira-sira na. So, Corporal Negradas, ano masasabi mo sa iyong ginagawa ngayon? Ay naano po ako, natutuwa po ako na nandito ako sa reservist na nagre-repair kasi willing po kami mag-volunteer ng ganitong walang hinihinging sahod po. Oo. Willing po kami. Oo. Gaano mo na katagal itong ginagawa? After mga 15 years na po. Oo. 15 years ka na magiging laangkawal. Opo. Reservist. At saka dati po akong foreman, kaya gusto kong tumulong sa ganitong... At saka nagagawa mo pa rin? Oo, hanggang ngayon nagagawa ko pa rin po. Oo. Anong pakiramdam ng isang foreman ngayon ay nagsusuot ng ng uniforme at ngayon nakakatulong din? Natutuwa po ako na natupad ko pa na rin yung mga pangarap ko nga. Hindi pa lang isang construction boy lang na hindi kayang magsundalo, mag-volunteer. Kaya ako, natutuwa po ako hanggang buhay ako. Magsiservisyo po. Paano po kayo nahikayat na pumasok dito sa pagiging reservist? Dahil may kasamahan po akong dating reservist, nahikayat niya ako. Sabi ko, okay yun. Kasi maliit pa lang ako na pangarap ko yun. Kahit di man ako nakatapos o yun. Ngayon, nandito na ako. Gagawin ko lahat hanggang kaya ko, hanggang buhay pa ako. Okay. Nag-undergo din ba kayo ng mga trainings? Opo, lahat ng training na ay palagi akong hindi nahuhuli. Oo. Ano po yung mga trainings at kumusta naman ang iyong karanasan doon? Mas mahirap na masarap at na ating ko. Oo. Gaya ng warfighting, lahat ng... Warfighting? Oo, warfighting. Same, maraming klase na. OT, mga lahat ng... Marami na, no? Oo, marami na. Oo. Kung ilalagay sa isang plywood na 4x8, di kakasya na yung mga... Di kakasya, sa dami, no? Sa dami. Kaya, kuruntong ko, hindi ko kinakabit dahil di ako... Halata naman na nag-i-enjoy kayo sa pagiging reservist, no? Kahit saan lupalop dito sa Pilipinas hanggang kaya kong abutin, pupunta po ako. Kayo po ba ay proud bilang laangkaw? Proud po, hanggang buong pamilya ko po. Wow, taga saan po ba kayo? Sa Tubo akong Leyte. Okay. Pero dito ako ngayon sa Quezon City, Project 3. Barangay Amihan. So yung pagiging foreman mo, construction, ay nagtutuloy pa rin ngayon? Hanggang po ngayon. Kaya lang wala akong ginanong kumpanya ngayon dahil may nagkukuha sa akin. Yun, tinatanggap ko. May matao rin ako. Ano po yung sideline? Ano mga alam nyo pagdating sa construction? Lahat po yun. Lahat na klase? Oo. Electrical, plumbing? Oo, lahat yun. Pati itong ganito? Oo. Okay, oo. So, sa mga nagnanais na maging laangkawal, kagaya mo, ano ang iyong panawagan sa kanila? Tama. Ano yung kung gustong magserbisyo sa bayan, kung anong alam nyo, pumasok na kayo ng reservice, kahit anong estado kayo, willing po kaming tumanggap dito, sir, at welcome po kayo lahat. Ayan, okay. Sige, maraming salamat, sir. Hello po, ako po si Leonie Sagutos from 1302nd. Ako po ay 20 years old. Tsaka natutuwa po ako na sumali po ako sa reservist. Dahil
sa edad ko pong ito, feeling ko po nagkakaroon na po ako ng silbi sa ating bayan sa edad ko 20 years old. Yun lang po. Oo. Kumusta yung experience dito sa... Masaya po kasi po nakakasama ko po yung mga may edad po sa akin. Tapos kapag kasama ko po sila, feeling ko po natututo po ako ng ng mas malawak pa. Mas marami. Yes, Oo, yes sir. oo. Brigada Eskwela. So Yes, ano yung ating idea sa Brigada Eskwela? Ito po yung nakakatulong po tayo sa mga kabataan na para luminis po yung school nila. Para kapag nag-i-school po sila, malinis po yung mga classroom po nila. Tapos tayo po, tumutulong po tayo para sa kalinisan po ng eskwelahan. Nag-enjoy po ba kayo? Yes po. Sa ginagawa ganito? Yes po, kasi kasama ko po sila. Oo. Kasi close ko naman po sila. Oo, nabanggit mo, ikaw ay 20 years old. Yes Tama? po. Oo. Kami birthday ko lang po last week. Belated happy birthday. Oo. Pero, bakit ka sumali sa reservist? Ayun nga po, sumali po ako kasi hindi po ako gaya ng ibang kabataan dyan. Gusto ko po ipakita din po sa iba na may ibang kabataan na gustong-gusto na magkaroon po sila ng pakinabang sa ating bansa. Kaya po ako sumali. Kaya kahit wala po akong hiningin kapalit as long as na makatulong ka, makasuot ng uniforme kung ganito, yun lang. Oo. Mayroon pong ba nag-motivate sa'yo o nag-encourage, nag-inspire para to join dito sa reservist? Ako lang po talaga. Gustong-gusto lang po ng heart ko na yung uniforme kong ganito. Kung paano po yung trabaho nila ganun. Okay. And then, ano yung pinagdaanan mo bago ka mapunta dito, makapagsuot ng uniforme? Kwento mo. Unang-una po yung training. Tapos po, habang nagtitraining po ako, nag-aaral din po ako sa Bestling College of the Philippines. Tapos habang nag-e-exam po ako, pagkatapos ko po mag-exam, inaagad ko pong tapusin para makapunta na po ng Fort Bonifacio para makapag-training. Kasi firing na po kasi yun, malapit na po matapos. Kailangan ko na po matapos yung 75 to 100 meters. E di yun po, tinatapos ko po agad. Mahirap din po yung training kasi yung baon ko, papamasahin ko. Ayun po, mahirap yung training. Tapos mas mahirap po yung nag-FTX po sa Tansa Cavite. Doon po kami natulog sa Kagubata. Talaga? Opo. Tapos experience mo after ng training? After po ng training, ito po, masaya na po. Nakakatulong na po kami sa sa mga kaganapan po ngayon. Kagaya po ng neto, nakakatulong na po kami sa eskwela netong Ernesto Rondon po. Sa tingin mo, ano pa yung nais mong mai-contribute para sa ating reserve force? Nais mong maitulong? Para po sa akin, gusto ko lang po talaga sa sitwasyon, sabihan lang po nila ako kung ano maaari kong matulong, tapos nandito lang naman po ako. Taga saan po ba kayo? Ako po yung taga Fairview. Taga Fairview. Ang layo pa ng Fairview, no? Pero pag talagang Langkawal, talagang voluntaryo sir. talagang maglilingkod. Yes, sir. No? Yes, sir. Okay, oo. Paano natin ma-encourage ang ating mga kabataan na sumali sa ating reserve force or Langkawal? Okay po. Sa mga kabataan dyan, nais ko sana na sumali kayo sa ating tinatawag na reservist dahil hindi lang ito walang ginagawa, kundi magiging silbi to na kayo bilang isang kabataan, magkakaroon kayo ng silbi sa ating bayan. Makakasuot kayo ng ganitong uniforme. Hindi lang ito tanda na pagiging sundalo din o laangkawal. Ito tanda na para sa sarili niyo, tatawagin kayong sundalo pa lang sa edad na 20 years old, ganyan, 20 years old and above. So, sana maka-join kayo sa amin bilang isang laangkawal ng Pilipinas. Since ito yung pinakaunang brigada, brigada experience ko. So, parang masaya kasi magkakasama tayo ngayon dito sa servisyo natin ganito, community service na para sa mga estudyanteng papasok. So, kumbaga, nire-ready natin, para tayo nagsimula na i-ready yung mga kailanganin nila, location, mga kagamitan nila na dapat maayos, malinis. So far, isang magandang experience. Maraming salamat sa sa head nitong ating service. Yan lang. Para po sa akin, since ito po yung first time ko din na maka-experience ng ganito po, masaya po kasi sama-sama po tayo. Kahit iba't ibang company, sama-sama po tayo, nagtutulungan. Yun lang po, masaya po.
Masaya kasama yung mga kasamaang reservists. Masaya, maging maganda yung experience dito dahil sa munting paraan ng paglilinis, at least nakatulong tayo sa eskwelahan ito. Yun lang, sir. Masayang experience po kasi kahit sa ganitong paraan nakakatulong tayo upang pagbalik ng mga kabataan o mga estudyante sa kanilang paaralan malinis na at syempre masarap mag-aral ng malinis ang kapaligiran. No? So yun po, salamat sa ating mga kapwa reservists na tumulong at nakiisa sa Brigada Eskwela. Yun lang po, maraming salamat po. As part of AFP, Philippine Army Reserve, we're so happy and glad to be part of these wonderful activities na makatulong tayo, no, sa mga eskwelahan para maihanda yung ating mga estudyante, no, sa pagpasok nila ngayong 2025 sa maging malinis yung kanilang kapaligiran. At isang malaking pribilehiyo po, no, na mapabilang po sa ganitong klaseng aktibidades po dito po sa Ernesto Rondon High School. Magandang umaga po. Sa iyo, ma'am. Itong ginagawa natin ngayon na Brigada Eskwela ay isang aktibidad na madalas natin ginagawa sa ating reserve force. Pero bago yan, nais muna kitang tanungin, ma'am. Kayo po, ma'am, ano po ang inspiration nyo? Bakit kayo napunta dito sa reserve force? Yes, sir. You know, mahaba na ang panahon na aking, kumbaga, accomplished na po ako, no? Fulfilled na kasi ano na ako, naging professor, doktor na po ako, licensed guidance counselor, and yet hindi pa rin nawala sa akin yung pagiging sundalo, yung reservist, because I really want to serve our country. No, yun yung isang nananatili sa akin na hanggang ngayon. So, itong mga ganitong gawain, kagaya ng brigada, no? Brigada Eskwela, o kung ano-ano mang mga activities na kinakailangan makapaglingkod tayo, makapag-serve tayo sa ating mamamayan, yun po ang aking purpose why. Sa aking huling mga sandali, kasi I am of age already, so sa aking huling mga sandali, gusto kong magagamit ito sa paglilingkod sa ating bayan, sa ating mamamayan. Wow! Gaano ka nakatagal, ma'am, bilang reservist? Bago lang po ako. Bago lang? Opo. So, like I said, sa ano kasi ako sa education na focus, no? So, since retired na ako, resigned na ako, kaya dito na po ako sa Army, sa reserve. Ay, kumusta naman po ang iyong experience so far? Medyo may kahirapan po, no? Wala namang madali, no? Especially sa ganitong klase ng ating profession. May kahirapan, pero nagpasalamat ako sa Diyos na natapos ko po yun, yung doon sa Tansa. Tansa, yung training? Yes, opo. Yan po yun. Ano po ang ini-expect nyo sa ating military reserve force? Ako po, bilang isang reservist, no, alam ko na ako isang volunteer. So, wala po akong ini-expect na kung ano man para sa akin in return, no? Kundi, ang ano ko lang is talagang makapaglingkod sa ating bansa. Wow, napakaganda naman. Yun po talaga. Wala na ako iba pang, sabi ko nga, naabot ko na ang aking bilang isang tao, no, bilang isang profession, sa profession ko ay naabot ko na kasi I am a doctor of education. Yeah. So, para sa akin, ito na ang aking pinaka na nagbigay sa akin ng fulfillment, itong achievement na ito, na natapos ko despite sa aking edad. Wow. You know, I am already 70 plus. Wow, 70 plus, yeah. And I'm still very capable. Active. Yeah, able. Wala pa po akong absent mula nung ako'y nag-training at saka ako ay after nang gumraduate ako hanggang ngayon. Kailan yung graduation nyo? Noong December 15. 2024. 2024. 2024. Yes, okay, oo.
paano po natin mahikayat yung ating mga reservists o yung mga nagnanais pang mag-join dito sa ating Yes, no. Dapat talaga, lalo na itong ating mga kabataan, no, especially yung mga college students natin, dapat sila ay pumasok sa, una is sa ROTC nila kung sila ay nag-aaral. Now, kailangan talaga natin pag-ibayuhin, no? Kailangan maglingkod tayo sa ating bayan, especially ngayon sa ating nangyayari sa ating West Philippine Sea. No? So, kailangan natin yung mga kabataan. Now, ako naman, kahit na may edad na, siguro makatulong ako in some other ways, no? Kagaya ng yung mental well-being ng ating mga sundalo. Yun yung aking gustong gawan ng aking based from the experience. Yes po. So yun po yun. Now, yun, hinihikayat ko yung ating mga kabataan, no? At hindi lang kabataan, yung mga professionals na nandiyan lang sa bahay o despite na may work kayo, you still can join the Army Reservist o Army Reserve Force. So, yun po yun. Kung mayroon ka pong mensahe para sa ating mga kapwa reservist, ano po yan? Ayun, sa ating kapwa reservist, naway ipagpapatuloy natin, no? Hindi yung after graduation o after several activities na nagampanan natin ay hanggang doon na lang tayo. Ako, tulad ng sinasabi ko, until the end of my time, no? Ako ay magiging reservist hanggat kaya ko. Wow, okay. Maraming salamat sa atin pong laang kawal o kapwa laang kawal, si Private Cuenco yes. ng ating Red Reserve Infantry Battalion sa ating 13th OSICN. Maraming salamat po. Oh yes sir, thank you so much for having me. Sa ating lahat, kasalukuyan, naririto tayo sa Ernesto Rondon High School para sa isang aktibidad ng brigade, yung ating 15th OSICN Brigade, at in partnership with this school. At ngayong umaga ay kasama natin ang ating Deputy Brigade Commander, si Lieutenant Colonel Camba. Sir Camba, kumusta po at kumusta ang umaga natin? Well, isang maulang umaga. So, ngayong umaga nakita natin na nandito yung ating mga kasamahan despite nung sama ng panahon. So, still, it is a good morning for everyone. Sir, bakit natin ginagawa itong Brigada Eskwela? Well, unang-una, naimbitahan tayo dito para tumulong. Ito naman talaga yung ating mandato na magserbisyo, ilaan ang ating oras at resources. So, tayo ay hindi nag-atubili, nagdalawang isip na mag-organize at magpadala ng personnel para mag-assist sa pagkukumpuni ng mga kailangan kumpunihin, paglilinis nitong school, para siguraduhin na sa darating na pasukan, prepared at nakahanda itong eskwelahan. Sir, bakit napakahalaga nitong Brigada Eskwela para sa 15th OSICN Brigade? Well, unang-una, ang ating mga laang kawal ay inaasahan talaga na mag-provide ng assistance sa anumang pangangailangan ng ating komunidad. Isa itong Brigada Eskwela sa mga magagandang pagkakataon para maipakita natin ang ating dedikasyon at devotion sa ating piniling trabaho. And mga ilan pong laang kawal ang ating kasama ngayon? Sa ngayon, may nagdadatingan pa tayo mga kasama, but kanina mga bandang alas 7, ang bilang natin nasa more than 85 na tayo na nandito sa loob ng eskwelahan. At lahat sila may engage doon sa iba't ibang mga aktibidades o pangangailangan ng eskwelahan. Well, tama yun. Kanina binigyan natin sila, binripping sila at binigyan ng mga task. May involved sila sa iba't ibang gawain na ibibigay sa atin dito sa loob ng eskwelahan ngayong umaga. Alright. Okay, sir, gaano kahalaga ang maging laang kawal? Well, ito ay isang tungkulin ng bawat Pilipino na maglingkod sa ating bayan. Tayo ng mga laang kawal ay pinili natin na i-devote ang ating oras, ang ating kakayahan
para makatulong sa ating sandatang lakas para sa ikagaganda ng ating bayan. Apo, sa mga nagdanais, sir, na maging bahagi ng Reserve Force, ano po ang ating panawagan sa kanila? Ini-encourage natin, lalong-lalo na yung may mga pagmamahal sa ating bayan na sumali sa ating mga organisasyon na Laang Kawal. Maaari silang pumunta sa pinakamalapit na mga kampo ng militar upang mag-inquire at mag-register kung paano maging isang Laang Kawal. Okay, oo. Message na lang po para sa ating mga kapwa Laang Kawal. Again, sa aking mga kapwa Laang Kawal, maraming salamat sa inyong serbisyo. Alam natin na itong oras na dapat i-devote natin para sa ating mga pamilya. Nandito tayo ngayon, araw ng linggo. Despite yung malakas na ulan, may mga pagbaha, pero pinakita natin yung ating devotion sa ating piniling trabaho. So maraming salamat po sa inyo lahat at nawa ipagpatuloy natin ang ating nasimulang mga gawain. Ayan, okay. So mga kaibigan, mga kapwa ko Laang Kawal at mga nasa serbisyo publiko, maraming salamat sa inyong pakikinig sa mga panawagan, na maging bahagi tayo ng Laang Kawal para sa patuloy na serbisyo publiko sa ating bansa. Ang ating pong Laang Kawal ay maraming ginagawa, Andito lang kami sa oras na may mga pangangailangan. At in case na mayroong mga disasters, emergencies, or crisis, narito ang Laang Kawal para magpatuloy at magtulong sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang umaga. Sir, thank you.